Si ate. Te! So yung mga babayan, at nandito kami kay Ate Bebelyn. So yun nga, pumunta kami dun sa bahay niya, ay wala pong tao. At nakabuti na lang, may napagtalungan ako at nakapagsabi na nandito daw si Ate Bebelyn. Ayun, saktong-sakto nga, pagkakita sa amin kumakaway agad. Hello ate. Magandang hapon. Ano gawa mo dyan, kainitan? Nagagamas po, nagapaupa ako pag gamas. Ah, nagapaupa ka? Magkano ang bayad sa'yo dyan? 400 lang. Pambili ng bigas. Eh, anong oras ka nagsimula dyan? Kanina pa po umaga. Anong ginagamas mo dyan? Yung mga damo-damo? Damo lang. Ay, Sa babaeng balago. pero may tanim na palay na. Oh, kaya pala. Kahit kainitan? Eh, kumain ka na? Kumain na po. Nag-break time ka pala kanina? Opo. Mabuti na lahat, may nakausap kami doon. Sabi, nandito ka daw nagagamas. Sa talok baga? Ayan. So tara doon sa inyo. Tara po. Ang hirap ng hanap buhay pala ni Ate Bebelyn din. Hindi ka na nagatinda? Kung gaano kahirap ba naman po yung paggagamas. Buti na lang din at di man gaano mainit. Paano pa kaya kung mainit po Eh di talaga nakakapagod. Doble ang pagod kapag sobrang init. Sipag ni Ate Bebelyn. Nagatinda pa yan tapos nagagamas pa pala. Ang bahay niya mga bayan. Malinis. Bagong gamas. Paligid niya. Wow, ang ganda na yung bahay niya. Tapos ate. Hello po. Ayan, pasok po tayo din sa bahay niya. So ito po yung number 3. Number 3 dito sa Oriental Mindoro na pinagawahay po. Malinis po yung paligid niya. Ano po din Okay na. Anong balita? At ikaw wala kang tindang ngayon? Hindi po ako makapagtindat na ulan. Sa bagay kasi nag-ano lang siya, naglakad. Mahirap naman po magtinda ng mababasa ng ulan Naranasan ko yan nung bumagyo tayo. Ako nagtinda. Yung anak ko dali-dali ako. Buti na lang at yung kaibigan ko po bumili siya ng halagang 200. Asa ba yung anak mo ngayon? Napasok. Napasok siya. Wala kang bigas pala ngayon? Wala po. Kaunti na po yun. Parang kaya nag-ano ka ngayon, nagasikap ng pambili ng bigas. Opo. Asan yung bigasan? Patingin daw. Kasi po. Ano daw siyang bigas? Kaunti. Ito na lamang po mga babayan. Yung bigas ni Ate Bebelyn. Pero matagal ka na ba nagtalok doon? Nagagamas? Hindi, ngayon lang po. Dahil yun po dapat ay nung isang araw pa. Nagpunta po kami ng Bungabong. Pero ibig sabihin po ay matagal mo nang inagawa yung trabaho ng ganyan? Na-extra po ako. Na-extra ka na. Pag hindi ako napa-extra ako nung pinsan ko. Abi, ate baka gusto mo magamas. Para kahit pa paano naman yung income Ay po muna tayo para tayo na nakatayo. Para sarili kong bahay Upo muna kayo mga babae. Ay ano palang ulam mo kanina? Ay yung po yung tira nung anak ko na putlong. Pang Dalawang tanghalian na? Opo. Ba't meron Po yun? Nilagyan mo ng nilagyan tape. ko po na tuloy. Pero tanggalin ko po yun. Bagay kasi gawaan ng nakalawit po baga, Natanggal ko po. May na. Ayan. Ay, bali na, parang napamahayan po ng daga. Napamahayan po ng daga, Natanggal ko po nga na yun. Nakailang beses na ako natanggal. Gawa bago pala ang puli. Buti na lang po nga na may mga ganyan akong tape. Hindi na nalaglag sa pagkain. Minsan nalaglag Oo, nalalaglag po ay. Pag naiibo. Pag wala po yung anak ko, inatanggal ko yun. At gawa na sabi niya, mama, tanggalin na ulit. Kaya pala talaga yung kasi ang ginawa namin kay Tatay Eddie na bahay, bago namin lagyan ng yero, ay nilagyan po muna ng insulation. So bali talaga nakadikit baga sa mismong yero.
may ano pa rin naman, purpose pa rin para hindi man gaano mainit po baga. Ay pag taglamig, malamig talaga. So, problema lang talaga pala, meron na mamahay sa taas nito. Oo. Gaga. Pali po doon. Wala naman pong gaano. Hindi man katulad dito. Dahil nandito yung pusa ko ay nahabol niya. Eh, nung isang araw, ang laking daga. Buti hindi nasisira yung insulation mo. Hindi man po. Mabuti na lang. Ayan. Ayan, so mga hindi mga nakakilala kay Ate Bebelyn, siya po yung napabahayan namin din sa Oriental Mindoro. Pangatlo po. At yun nga po, yung bahay niya ay nasa likod. Yung halos po sira-sira na rin. At pawid lang po yung pinakang dingding. Kamusta naman yung dati mong bahay? Ay, okay pa naman po. Napapaglagyan pa ng mga ano. Ganun pa rin. Ganun pa rin po. Nilipat ko lang yung lagayan ng sapatos ko. Napunta pa pag naulan yung Oo. Malipat ka pa doon. Ay, diyan ko na po. Kaya pala hindi nila nilagay, oh. Tinabunan ko lang ng ng plastic para hindi madumihin. Ayan. Kahit paano naman ay safe na sila at hindi na natutuluan o hindi na mga ngambang magiba. Kasi yung bahay po nila, mapapakita ko po sa inyo mababayan yung dati niyang bahay. Talagang parang babagsakin na po baga. Nasira na yung haligi, mga dingding. Ayan. So ano ba mga tinitinda mo ate minsan? Ganun pa rin yung mga Ganun kakanin? Pa rin po, kakanin po. Mga suman? Minsan may na-order biko. 300 na isang order. Yung maliit po, 50. Ayan, sa mga taga Pinamalayan, pwede nyo pong i-message si ate kung sakali magpapagawa kayo ng suman. Ano ba mga tinitinda mo? Biko. Sumang balinghoy. Sumang balinghoy. Ano yun? Anong size ng bilao nun? O per piraso ka? Per piraso po ako pag suman. Pag may malagkit sa akin, edi 70 lang po. Labor lang po nila na binabayaran. 1 kilo. So bali pala? Pwede mo bang isabihin yung number mo din para sakali mo may mag-message sa iyo? Mga taga Malyangkog o taga Kalingag, baka may mag-order sa iyo. Yan. Sila po naman yung napunta dito? Ay, yung mga iba hindi man nakakilala pa sa iyo, malay mo sa iyo kumuha. Pwede mo ba sabihin? Opo. Sige. Yan, sa mga nais mo pala mag-order kay ate, mga taga Pinamalayan po o taga Gloria, pwede naman puntahan din sa Barangay Kalingag. Kilala ka naman po din yan, no? Opo. Sige po, ano pong number nila para... 09-15-99-60-241. Yan, yun po yung number ni Ate Bebelyn yan. So, yung pag-order nyo po ay malaking tulong po yun sa pangailangan din ni ate. Sa ganun po, mas lumago pa baga yung kanyang business na pagtitinda ng mga kakanin. Kano lang ba yung nagiging tubo mo ate sa pagtitinda mo ng ganun? Magkano lang sa 1 kilo? 50 pesos. 50 pesos na isang kilong mga malagkit, ganun? Maliit lang. Katulad niya, magluluto pa, no? Tapos magtali pa ng mga suman. Madali lang po yun pagkuhan. Ay, yung pagkayod ang mahirap. Pagkayod ng Nakayod namin, kaya doble-doble ang kayuran ko. Ang naman yan, pang baon ni tutoy mo? Opo. Para hindi ka na problema sa babaunin. So, bali po ate, may pinapabot si Ma'am Betty na tulong po. Ito po yung 1.5 at binili na lang po muna namin ng 500 yung grocery. Worth of 500 pong grocery, Ito. Thank you po kay Ma'am Betty at sa mga sponsor na tumutulong sa katulad namin. Maraming salamat po. Hello yan po kay Kuya Renz. Ingat po palagi. Ayan, may pambili ka ng bigas. Tapos may pambaon ng anak mo. Kung may abilin sa school, si Tutoy, meron ba po? Meron po. Nagpabili po nga ng bola sa soccer. Magkano po sa online? Mahal yun. Nasa 200 plus. Hindi ko kaya bilhin. Kasi pwede naman manghiram muna kung sakaling wala pa naman pambili, Sabi ko nga manghiram ka muna, wala pa tayong extra. So, unahin muna yung mga pangailangan din. Katulad ngayon, nagtatrabaho ka para sa bigas, di ba? So, bili mo muna ng bigas. Para kayo kahit pa hindi ka mainitan doon. Katulad niya, napakahirap po magbilad sa araw pag kakagamas. Kasi katulad nito, makulimlim, paano kung sobrang init? Pag sobrang init po naman hindi man po versado yung pag malilom lang. Depende din lang sa katawan mo. Ayan. So, si Ate Bebelyn po mga ubayan, at yun nga po sa mga nais ko pala magpahatid ng tulong, ay mag-message lang po kay Saren Vlogs, nakita niyo po sa screen. At any amount po yung malaking tulong po yun sa mga pangangailangan dito.
Ayan, so tara bisitahin natin yung bahay ni Ate Bebelyn, yung luma po. Tingnan natin. Ay, nung isang araw po, warin, nag-aulan kayo, nakita kong nag-vlog kayo sa, anong kwarto? Mga cake one. Saan po? Basta, hindi ko lang po maintindihan kung saan lugar yun eh. Nanonood ako ng vlog yun. Ito po yung nagamit nyo pang ano? Opo. Pang mga kakanin? Opo. Ikaw rin na nagabalat? Opo. Marunong na po akong mabalat sa tagal ng panahon nila. Tagal ng panahon. Ayan o, ito mga babayan o. Di naulan na dun sa kabila. Opo. Sa loob po nito. Dito lang, pero dun sa pinakantulugan, hindi naman po. Katulad po nito, paano kung di po napagawa yung bahay niya, ano? O wala siyang ganito. Ditiis na naman si ate. Kaya talagang napakalaking tulong po nung napabahayan din si Ate Bebelyn. Kahit pa paano safe na sila. Sa mga haligi na ito. Kung yan din palang pina-repair lang, ay mabigay din palang. Opo. Tsaka mas malaki din yung magagastos mo. So din si ate na nagaluto. Ate na rin At saka hindi rin naman po sa kanya yan. Sa kapatid niya rin po yan. Pinatira lang ako dito. Pinatira lang si Ate Bebelyn. Pero kamusta na si Ate Bebelyn? Yung time na napabahayan na. Yung pakiramdam na masaya at may sariling bahay. Nakakatulog ng maayos. Walang at aisipin. Walang aisipin. Hindi ko na naisip yung problema na kainin bukas. Basta meron kami, malakas ang katawan namin mag-ina. Basta nakakapag-aral siya. Kahit minsan ay 10 lang ang baon niya. Mahalaga ay napasok siya. Napasok po Minsan nga po, may pinuntahan ako maghapon ako, alas 9 na ako nakauwi. Ay, hindi pa raw siya nakain ng hapunan. Sabi ko, anak, bakit hindi ka nagpunta kay tito? Ay, nahiya daw siya. Pares din lang nabiling bingis. Ay, sino na konti lang na may kain mo, hindi naman Talagang mahihayin din kasi si Roy James po. Mahihayin din. Kaya minsan pag nandito hindi man nagpakita sa amin. Nahihiya yung bata. Sabi niya, mama, ako daw po nga siya na, ang tawag din nabuli. Sabi ko, hayaan mo na yung nabuli. Ay, daw po, nuno. Sabi ko, anak nuno? Kaya ay maitim po. Hindi naman maitim Puting-puting gopings din yung batang yun. Hindi na rin natin maiwasan din yung mabuli kasi talagang... Sabi ko, wag mo na lang. Kahit ako rin naman, nabuli ako nung elementary ako Sinuntok ko nga lang. Ako din astig din ako nung nabuli din ako yakin. Suntokin ko pa ilalaki mga yun. Pero yun talaga, bata naman yung mga yun kasi... Hindi maiwasan talaga yun. Saan pala nakuha to ating mga nyug mo? Ay, di yan po, nalaglag. Hindi man po ako nag-akyat, nalaglag. Ay, buti na lang, hindi ka naunahan. Hindi po, alam po din mga kapatid ko yun. Alam yun ng mga kapatid ko. Buti na lang din kasi makabawas ka sa puhunan mo. Malaking tulong din sa iyo yan. So, yun lang naman natin, binisita ka lang ulit namin para at masigurado rin namin na kung anong kalagayan mo, sitwasyon mo. So, salamat din po ulit kay Ma'am Betty sa tulong niyo po kay Ate Bebelyn. Simula una po hanggang ngayon ay patuloy niyo pong sinusuportahan yung mga napupuntahan namin sa Oriental Mindoro. Pati na rin po sa mga naunang sponsor po ni Ate Bebelyn. Thank you very much po. Si Ate Bebelyn po mga babayan. Muli natin na kamusta. Maraming salamat po sa mga sponsor, lalo na po kay Ma'am Betty at kay Kuya Renz at sa asawa po niya. Ingat po palagi. Sige po. Salamat po. Bye-bye.